Isinilang at lumaki ang isang dalagang Aleman sa isang kapaligirang mahigpit at puno ng mga alituntunin. Isang tag-araw, nilakbay niya ang libu-libong milya patungo sa Pilipinas, isang lupaing banyaga sa kanyang mga mata, upang muling makapiling ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon ng pagkawalay. Bagamat ang tanawin ng isang di pamilyar na bayan ay nagdulot sa kanya ng bahagyang pagkalito, ang kaibuturan ng kanyang puso ay umaapaw sa pagmamalaki para sa Baumkuchen, isang maringal na pamanang nagmula sa kanyang tinubuang bayan. Ngunit ang paniniwalang iyon na matagal niyang iningatan ay malapit nang masubok sa paraang hindi niya inaasahan. Isang produkto lamang na natagpuan niya sa isang maliit na convenience store ang gayanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito ang sagisag ng dangal na ipinamana sa bawat henerasyon, ang tradisyonal na cake ng Alemanya. Ang pangalan sa pakete, ang mga sangkap, ang presyo, at ang lugar kung saan ito nakapatong, lahat ay tila isang insulto. Nang maramdaman niyang nyurakan ang kanyang pagmamalaki, isang nag-aalab na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Subalit ang kwento ay hindi nagtatapos sa galit lamang. Ano nga ba talaga ang cake na kanyang nakita? At anong pagbabago ang idudulot nito sa kanyang tadhana? Ang amoy ng Baumkuchen ay ang amoy ng kanyang lolo. Sa panaderya ng kanyang lolo, na matatagpuan sa puso ng isang makalumang bayan sa Alemanya, ang hangin ay laging pinupuno ng halimuyak ng nasusunog na kahoy at ng matamis at mayaman na aroma ng itlog at mantikilya na perpektong naghahalo. Mula pagkabata, pinanood ng dalaga ang likod ng kanyang lolo habang ito'y abala sa pagtatrabaho. Ang mga kamay nitong puno ng peklat mula sa init ng apoy ay dahan-dahang gumagabay sa umiikot na metal na pinaglulutuan ng cake. Bawat kilos ng kanyang lolo ay isang aral na malalim na tumatatak sa kanyang isipan, kahit walang salitang namumutawi sa bibig nito. Ito ang kaluluwa ng isang artesano, palaging sambit ng kanyang lolo. Ang mga salitang iyon ay may dalang pagmamalaki at paalala. Para sa kanyang lolo, na hindi kailanman nagpabaya sa bawat hakbang ng paggawa ng cake, ang pagbebake ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang sining. Lumaki ang dalaga na ang imaheng iyon ang nagsisilbing gabay, at natutunan niyang ang Baumkuchen ay simbolo ng isang di matitinag na diwa. Sa isang sulok ng panaderya, may isang makapal na aklat ng mga resipe. Nakatala roon ang bawat detalye, mula sa mga sangkap na pinahihintulutan, sa mga ipinagbabawal, sa paraan ng paghahalo, hanggang sa eksaktong oras ng pagluluto. Ang Alemanya ay may pambansang pamantayan upang protektahan ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng Baumkuchen. Ipinagbabawal ang paggamit ng ibang uri ng taba maliban sa purong mantikilya, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng baking powder, at ang dami ng itlog ay dapat doble sa dami ng harina. Kung hindi susundin ang mga patakarang ito, hindi karapat-dapat na tawaging Baumkuchen ang isang cake. Kahit hindi siya isang panadero, natural niyang naramdaman ang pagmamalaki sa lasa niyon. Para sa kanya, ang Baumkuchen ay hindi lamang isang ordinaryong panghimagas. Ito ay ang sagisag ng kanyang bayan at ang buong buhay na nilikha ng kanyang lolo. Nang pumasok siya sa unibersidad, pinili niyang mag-aral ng food science. Sa Alemanya, sa bawat araw na ginugol niya sa laboratorio na napapaligiran ng teorya at datos, nararamdaman niyang hindi nito mapapantayan ang init na nagmumula sa mga kamay ng kanyang lolo. Gaano man kaunlad ang teknolohiya, ang kakaibang amoy sa loob ng panaderyang iyon ay isang bagay na hindi kayang gayahin ng sinuman. Isang araw, sa isang padala mula sa kanyang ina, may isang maliit na piraso ng Baumkuchen sa loob, kasama ang isang maikling mensahe, pupunta ka ng Pilipinas ngayong tag-init, hindi ba? Pakibigay mo ito sa iyong papa, para hindi niya makalimutan ang lasa ng ating tahanan. Sa sandaling malanghap niya ang bango ng cake na nakabalot sa vacuum-sealed na plastic, bumuhos ang mga alaala, ang matamis na amoy ng bagong lutong cake, ang usok sa loob ng panaderya, at ang haplos ng mga kamay ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang inilagay ang cake sa kanyang maleta, taglay ang matinding pag-ingat, at nagpa siyang tumulak patungong Pilipinas. Hindi ito isang ordinaryong paglalakbay para magbakasyon, hindi ito dahil sa kuryosidad. Ito ay isang paglalakbay upang makita ang kanyang ama na namumuhay ng mag-isa sa ibang bansa. Ang hindi niya alam, sa lupaing ito, ang mga prinsipyong pinanghahawakan niya sa buong buhay niya ay malapit ng yanigin ng husto. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang pumasok sa isip ng dalaga ay, mabutit nakarating ako. Ngunit hindi ito damdamin ng pananabik.
Sa halip, may isang di maipaliwanag na tensyon na tahimik na bumabalot sa kanyang puso. Ang paglalakbay na ito, na naganap sa panahon ng bakasyon sa tag-araw ng unibersidad, ay maaaring mukhang isang malaking bakasyon sa mata ng iba. Ngunit para sa kanya, ito ay isang simpleng at personal na paglalakbay na may iisang layunin, ang makasama ang kanyang ama na nag-iisa sa Pilipinas. Wala siyang balak na mamasyal sa mga tanawin o partikular na interes sa kultura ng Pilipinas. Ang tanging nais niya ay makita ang kanyang ama na nasa mabuting kalagayan. Sa arrival hall, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang ama, bahagyang umitim ang balat, ngunit mayroon pa ring maamong mukha, tulad noong nasa Alemanya pa sila, ang kumuha ng maleta mula sa kanyang mga kamay. Nakarating ka rin, sabi nito. Napagod ka ba sa biyahe? Hindi po. Naging mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Ang bahagyang pagkailang sa kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng panahong sila'y nagkawalay. Ngunit sa kabila nito, ang katahimikang namagitan sa kanila ay nagdulot ng isang kakaibang kapanatagan. Sa sasakyang patungo sa tirahan ng kanyang ama, isa-isang lumitaw ang mga di pamilyar na tanawin. Mga gusaling dikit-dikit, maging ang mga magugulong kable ng kuryente ay tila may sariling kaayusan. Ang mga tao sa bangketa ay naglalakad ng may kalmadong ekspresyon, nagbabatsyan sa pamamagitan ng ngiti na tila natural na bahagi ng kanilang pagkatao. Tila ang lahat dito ay gumagalaw ayon sa isang batas na iba sa Alemanya. Nang lumipat sila sa hihi, dumungaw ang dalaga sa bintana. Ang tanawin ng lungsod sa dapit hapon, ang mga ilaw na sumisilip sa pagitan ng matataas na gusali, ay kumikinang sa salamin ng bintana. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang maliit na pagkabalisa. Mayroong kakaiba sa lugar na ito. Kahit hindi niya masabi kung ano, nararamdaman niya ito. Ang pag-uusap nila ng kanyang ama ay pautal-utal pa rin, ngunit hindi na kailangang pilitin. Ang muling pagkikita, ang pagsasama sa iisang espasyo, iyon ang pinakamahalaga. Pagdating sa bahay, habang tinatanggal niya ang kanyang sapatos sa may pinto, nagulat siya sa malamig na dampi ng makintab na sahig na iari sa kahoy. Nara ang tawag diyan, paliwanag ng kanyang ama. Noong una, hindi ako sanay, pero ngayon, pakiramdam ko'y napakalamig at komportable. Napangiti siya ng bahagya sa sinabi ng kanyang ama. Mula sa bintana ng kanyang silid, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Isang tanawing hindi pamilyar, ngunit hindi ito nagdulot ng pagkailang. Nang gabing iyon, kinuha niya mula sa kanyang maleta ang baong kotsen na niluto ng kanyang lolo at maingat itong inilapag sa mesa. Kahit wala pang nangyayari, ang kanyang puso ay kumakabog na tila may nagbabadyang isang bagay na tahimik, ngunit mabigat na iayanig sa kanyang mga pinaniniwalaan. Ang hapunan kasama ang kanyang ama pagkatapos ng maraming taon, bagamat may kaunting pagkailang, ay hindi naging mahirap. Bukas, may gusto ka bang puntahan? Tanong ng kanyang ama. Umiling siya ng marahan. Ang makalakad lamang kasama ang kanyang ama at maramdaman ang kapaligiran ng bansang ito, iyon na ang sapat para sa kanya. Kinabukasan, ang pagkain sa isang restoran malapit sa istasyon ng tren ay nag-iwan ng hindi inaasahang impresyon sa kanya. Ang adobong manok na malambot at nanunuot ang lasa, at ang mainit na kanin, lahat ay mga lasang ayon niya lang natikman, ngunit tila pamilyar sa kanyang panlasa. Ang pagkaing Pilipino ay maaaring hindi magarbo, ngunit mayroon itong kakaibang galing na nagpapalabas ng tunay na lasa ng mga sangkap. Habang pauwi, huminto ang kanyang ama at itinulak ang isang pinto. Ang lugar na iyon ay isang 7-Eleven, isang convenience store na matatagpuan sa bawat sulok ng Pilipinas. Noong una, hindi niya maintindihan kung ano ang kaakit-akit sa lugar na iyon. Ngunit pagpasok niya, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Ang mga produkto ay nakaayos ng napakakinis. Ang makukulay na pakete ay inilagay sa tamang ayos. Mga pagkain, magasin, pang-araw-araw na gamit, hanggang sa mga kagamitan sa kusina, lahat ay siksik sa isang maliit na espasyo, na tila isang maliit na modelo ng kahusayan at kaayusan ng bansang ito. Sa gitna ng mga pakete na hindi niya kailanman nakita at mga pangalan ng pagkain na hindi niya narinig, habang naglalakad siya patungo sa estante ng mga panghimagas, isang produkto ang pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanya. Bangkochen, 50 piso. Ang mga salitang iyon ay tahimik na nakalagay sa isang sulok ng estante, na para bang ito ay isang pangkaraniwang bagay.
Isang cake sa loob ng isang simpleng plastic na may pangalang isinulat sa simpleng titik. Sa sandaling makita niya ito, isang pakiramdam ng pagkadurog ang dumaloy sa kanyang puso. Ang pangalang iyon, na karaniwang simbolo ng dangal na para lamang sa mga bihasang artesano, tulad ng kanyang lolo, ay ginagamit ngayon ng walang pakundangan. Isang cake na nangangailangan ng tiyaga upang lutuin bawat patong, na nag-iiwan ng mga peklat sa kamay ng gumagawa, isang sakit na nagiging bahagi ng lasa. Ngunit ngayon, ito ay ibinebenta bilang isang ordinaryong merienda sa isang estante. Nanginginig niyang tinitigan ang pakete. Ang pinaghalong galit at pagkalito ay bumuhos sa kanya at hindi siya makapagsalita. Hindi niya matanggap na ito ay tinatrato ng ganito kadali at walang pag-ingat. Ang dangal ng kanyang lolo, ang kasaysayan ng kanilang pamilya, at ang pangalan na simbolo ng lahat ng iyon ay kinakain sa ganitong paraan. Hindi niya kayang talikuran ang katotohanang nasa harap niya. Sa wakas, ang kimkim niyang damdamin ay lumabas bilang mga salita. Laro ba ito? Paano nila nagagamit ang pangalang ito ng basta-basta? Kahit mahina ang kanyang boses, puno ito ng bigat na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Biglang lumamig ang paligid sa loob ng tindahan. Ang pakiramdam ay mas malapit sa pagtataksil kaysa sa galit. Ang kanyang pinaniniwalaan ay nasaktan, ang alaala ng kanyang pamilya ay dinungisan. Napuno siya ng mga damdaming iyon. Kinuha niya ang produkto ng walang imik at inilagay sa basket. Hindi dahil gusto niyang tikman, kundi upang patunayan kung karapat-dapat ba itong taglayin ang pangalang iyon. Ang itunay na kanyang pinaniniwalaan ay susubukin. Sa kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig ang plastik na supot. Nasa loob nito ang isang bagay na yumuyurak sa tradisyong kanyang pinanghahawakan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya ito kayang basta nalang iwanan. Ang kanyang ama, na nakatayo sa tabi niya, ay bahagyang tumawa at nagsabi, "Hayaan mo na. Subukan mo muna." Ngunit ang kampanting kilos na iyon ay lalo lamang nagpagalit sa kanya. Ganoon na lamang ba kadaling baliwalain ang isang tradisyon? Pag-uwi nila sa bahay, hindi pa rin niya binuksan ang supot. Wala siyang lakas kahit para gawin iyon. Kumuha siya ng isang kahon ng gatas, uminom at napaupo sa sahig. Ang mga salitang iba kotsen, 50 piso sa mesa ay tila tahimik na humahamon sa kanya. Ang disenyo ng mga singsing na nakikita sa plastik ay magaspang, at ang kulay ng pagkakaluto ay hindi pantay. Bakit kailangan kong kumain ng ganito? Bulong niya sa sarili. Sa kabila nito, hindi niya ito kayang itapon sa basurahan. May isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang patunayan ito. Ang tunog ng pagpunit ng supot ay umalinggaw sa tahimik na silid. Isang bahagyang matamis na amoy ang lumabas. Napakunot ang kanyang noo. Ang amoy na ito ay iba sa malalim na amoy usok na kinasanayan niya sa panaderya ng kanyang lolo. Ngunit hindi rin ito ang artipisyal na amoy na kanyang inaasahan. Ito ay isang banayad na halimuyak na may kasamang lambot. Ginamit niya ang dulo ng kanyang daliri upang kumuha ng isang maliit na piraso. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang gumuho. Ang malambot at mamasa-masang pakiramdam, ang tamis na nanunuot. Habang ninunguyan niya, naramdaman niya ang isang banayad at pamilyar na lasa. Hindi ito ang aking kinasanayan. Pero, masarap. Kinailangan niyang aminin ito sa kanyang sarili. Ang katotohanang ang kanyang panlasa ay sumasalungat sa kanyang mga prinsipyo, ay lalong nagpasakit sa kanya. Ang imahe ng kanyang lolo ay lumitaw sa kanyang isipan, ang tahimik na lolo na laging nakatitig sa bagong lutong cake ng may kapayapaan. Noong bata pa siya, tinanong niya minsan, bakit po kailangang bilog? Sumagot ang kanyang lolo, dapat bilog. Ang bilog ay walang simula at walang katapusan. Ito ay mananatili magpakailanman. Iyan ang tradisyon. Sa tuwing naaalala niya ang mga salitang iyon, ang kahulugan ng itunay ay nagiging mas malinaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ang Peking Ki nasa kanyang kamay ay nagawang payanigin ang kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Kung matitikman ng lolo ko ito, ano kaya ang sasabihin niya? Tatawa ba siya, magagalit, o tahimik lang natitikman ito at magsisimulang magluto ng susunod na patong? Isang pagkalito na hindi maipaliwanag sa salita ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lamang ito kuryosidad,
kundi isang tanong na inihahain ng isang maliit na cake mula sa ibang bansa sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan at sa lahat ng pitrotektahan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pa niya alam kung ano ang kahulugan ng tanong na iyon. Ang tanging sigurado sa ngayon ay hindi na siya maaaring mamuhay na nakakapit lamang sa pagmamalaki tulad ng dati. Ano nga ba ang tradisyon? Ang tanong na iyon ay nagsimulang umalinggaw muli sa kanyang isipan. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nasa panaderya ng kanyang lolo, ang init mula sa pugo na dekahoy, ang unti-unting pagbabago ng kulay ng cake sa bawat patong, ang oras at pag-iisip na naipon kasabay ng bilang ng mga singsing. Ang pawis ng isang artesano at higit sa lahat, ang dangal na laging binabanggit ng kanyang lolo. Lahat ng iyon ay tradisyon para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit ng husto nang makita niya ang baong kotsen sa convenience store. Ang damdaming sumiklab noon ay isang likas na pagnanais na protektahan ang isang bagay na mahalaga. Ngunit paano kung ang sinasabi niyang kaaway ay katanggap-tanggap pala sa kanyang sariling panlasa? Paano kung ang mga prinsipyong kanyang pinanghahawakan ay nayanig sa isang kagat lamang? Ito ay isang katotohanang mahirap niyang tanggapin. Kinaumagahan, binuksan niya ang kanyang talaarawan sa mesa. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay na maihawak na panulat bago niya isinulat sa gitna ng pahina, ang tradisyon ba ay pagprotekta o pagtanggap? Ang mga salitang iyon ay tila lumulutang sa blangkong papel. Isinulat niya sa tabi nito, ano ba talaga ang ikinagagalit ko ngayon? Ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Kung ito man ay galit, lungkot, pakiramdam na pinagtaksilan, o simpleng katigasan ng ulo na ayaw tumanggap ng katotohanan, ang tanging magagawa niya ay titigan ang papel. Ang lasa ng gawa ng kanyang lolo ay may bigat. Ito ang ginintuang proporsyon ng itlog, asukal, at mantikilya na humalo sa kanyang buhay. Ang oras na ginugol sa pagluluto ng bawat patong, lahat ng iyon ay lumikha ng isang kakaibang lasa. Sa kabilang banda, ang cake na natagpuan niya sa tindahan sa Pilipinas ay nakakagulat na magaan, na tila mas nakatuon ito sa sarap ng kasalukuyan kaysa sa kasaysayan o dahilan. Hindi nito sinusubukang gayahin ang tradisyon, hindi nito ipinipilit ang paggalang, ngunit natural itong naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Magkaibang-magkaiba sila. Ngunit mali ba iyon? Tanong niya sa sarili. Ang tradisyon ay hindi lamang sinusuportahan ng teknolohiya o oras. Ito ay may kinalaman din sa klima, mga sangkap, kultura, at higit sa lahat, ang damdamin ng mga taong kumakain ito. Ang magkaibang konteksto ng Alemanya at Pilipinas ay nagbigay ng magkaibang buhay sa iisang uri ng cake. Kung ganoon, marahil hindi ito peke. Marahil ito ay isa pang tamang sagot na isinilang mula sa ibang kultura. Ngunit sa kanyang puso, may isang bahaging gustong maniwala roon at isang bahaging ayaw itong tanggapin. Sa tuwing naaalala niya ang panaderya, ang imahe ng kanyang lolo na matatag at direkta ay nagpapayanig sa kanyang puso. Huwag kang mag-alinlangan. Ang tradisyon ay dapat protektahan. Ang boses na iyon ay tila umalinggaw mula sa kanyang isipan. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang puso ay nayanig na. At hindi ito isang masamang pagyanig. Sa halip, puno ito ng pakiramdam na tila lumalawak ang kanyang pananaw, at nagsimula siyang makaramdam ng isang maliit na pag-asa na nakahalo sa damdaming iyon. Marahil ang tradisyon ay hindi tungkol sa pagsasara ng sarili. Ang kaisipang iyon ay sumibol sa kanyang isipan. Kung matitikman ng lolo ko ang malambot at magaan na cake na iyon, ano kaya ang iisipin niya? Ang dila mo talaga ay tapat, pakiramdam niya iyon ang sasabihin nito, at pagkatapos ay hahaplusin ng malalaking kamay nito ang kanyang ulo. Nagdagdag siya ng isang maliit na sulat sa sulok ng papel, kailangan ko pa itong pag-isipan. Kahit wala pang sagot, ang pagyanig na ito ay nagsimula ng magpagalaw ng isang bagay sa kanyang puso. Iyon ang malinaw niyang nararamdaman. Ipapakita ko sa iyo ang tunay, sabi ng kanyang ama, at dinala siya sa isang tindahan ng cake na tahimik na matatagpuan sa isang marangyang mall sa gitna ng lungsod. Sa isang salaming estante, ang iba't ibang uri ng cake ay nakaayos na tila mga alahas. At sa gitna, ang mga baong kotsen na may iba't ibang kulay ay tahimik na nakadisplay. Halos makalimutan niyang huminga. Ibang-iba ito sa mga gawa ng kanyang lolo na kanyang nakasanayan. Sa loob ng mga singsing na dapat ay kulay ginto, mayroong luntiang kulay ng ube at pulang kulay ng mga berry na magkapatong na parang isang obra maestra.
Ngunit sa kabilang banda, ang labas nito ay pantay at makinis ang pagkakaluto, walang kapintasan. Joachim. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Tumango ang kanyang ama at sinabi lamang na ito ay isang lumang tindahan na sinimulan ng isang Alemang artesano na nagngangalang Karl Joachim. Ang pangalang iyon ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na nakatago sa kanyang alaala. Sa estante ng mga libro sa panaderya ng kanyang lolo, may isang lumang aklat ng mga resipe. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang pangalang Joachim na nakasulat sa isang sulok ng aklat na iyon. Ang mga cake na tinitingnan niya sa salamin ay nagpapanatili pa rin ang diwa ng tradisyon, ngunit mayroon din itong kalayaan sa sarili nitong paraan. Ube, mga prutas, ito ba talaga ay ibinebenta sa ngalan ng tradisyon? Ang matigas na boses ng kanyang lolo ay umalinggaw sa kanyang isipan. Huwag kang maglalagay ng mga bagay na hindi kailangan. Ang mga singsing ay dapat manatiling puro. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpakibot sa kanyang labi. Ang classic flavor po ang sa akin, sabi niya. Kahit mahina ang kanyang boses, puno ito ng determinasyon. Ang kanyang ama ay bahagyang umiti at pinili ang lasang ube. Hindi nagtagal, 2 plato ang inilapag sa kanilang mesa. Sa isang plato ay ang tradisyonal na baong kotsen na kulay ginto na kanyang pinili. Sa isa naman ay ang baong kotsen na mailasang ube at kulay luntyan. Ang amoy na nagmumula sa 2 cake ay magkatulad ngunit malinaw na magkaiba. Tinitigan niya ang plato sa kanyang harapan. Ang baong kotsen na binago ng napakaganda. Ang imaheng iyon ay muling nagtanong sa kahulugan ng tradisyon sa kanyang isipan. Kahit wala pang agarang sagot, bago pa man niya hiwain ito, alam na niyang ang sinusubok dito ay hindi lamang ang lasa, kundi ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa mesa, ang 2 plato ng baong kotsen ay magkaharap na tila tahimik na nag-uusap. Dahan-dahang hiniwa ng dalaga ang classic na baong kotsen sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bahagyang pagtutol sa dulo ng kanyang daliri. Ito ay katulad ng bigat ng mga patong ng cake na hindi mabilang na beses na niyang naramdaman sa panaderya ng kanyang lolo. Halos pigilin niya ang kanyang hininga habang dahan-dahang dumadaan ang kutsilyo sa malambot na laman ng cake. Ang hiwa ay makinis at walang kapintasan. Ang mga patong ng cake ay magkakasunod na bumubuo ng magagandang singsing. Ito ay maganda, ngunit tila napaka-perpekto na nagdudulot ng distansya. Dahan-dahan niyang sinubo ang isang maliit na piraso gamit ang tinidor. Ang matamis na amoy ay kumalat sa kanyang bibig. Habang ninunguya, ang labas ay bahagyang malutong, habang ang loob ay mamasa-masa at dahan-dahang natutunaw sa bibig. Malapit ito sa lasa ni Lolo, ngunit mas pino, nagulat siya sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang pag-aalala na ang danga sa kanyang puso ay guguho ay unti-unting naglaho. Huminga siya ng malalim. Sa halip na hayaang tumulo ang kanyang luha, pinili niyang tahimik na tanggapin ang pagbabagong nagaganap sa kanyang puso. Hindi ito isang panggagaya sa lasa ng kanyang lolo. Ito ay isang patunay ng paggalang sa tradisyong pitrotektahan ng kanyang lolo, na nag-ugat at binigyan ng sariling interpretasyon sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Ang amoy, lasa, at pakiramdam, lahat ay may dalang intensyon na magpasaya ng isang tao. Sa panaderya ng kanyang lolo, ang pagprotekta sa tradisyon ay ang lahat. Ang pagbabago sa resipe na ipinamana ay itinuturing na pagkawala ng dangal. Ngunit iba ang cake na ito. Hindi ito pagbabago, kundi pagpapalawak, na isip niya. Hindi nagsalita ang kanyang ama, tahimik lamang na tinikman ang baong kotsen na mailasang ube. Marahil ay mayroon din siyang naramdaman. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas makahulugan kaysa sa libu-libong salita. Isang piraso lamang ng cake ang tiyak na nagbago ng isang bagay sa kanyang puso. Ito ang sandali kung kailan ang matigas na paniniwalang dapat ganito lamang ay bahagyang lumambot. Ang tradisyon ay hindi lamang pagprotekta, ito ay pag-unawa, pagtanggap at pagbuo ng tulay patungo sa hinaharap. Ang kaisipang iyon ay dahan-dahang tumatak sa kanyang puso. Sa gitna ng tahimik na kapaligiran sa loob ng tindahan, ang kanyang mga mata ay naakit sa isang bagay, isang litrato ng isang lalaki na simpleng nakadisplay sa likod ng estante. Ang lalaki sa larawan ay nakasuot ng itim na Amerikana at may makalumang anyo. Sa ilalim ng larawan, may isang maliit na plakang may pangalan, Karl Joachim. Isang matandang empleyado ang lumapit at magalang na nagpaliwanag na si Karl Joachim
ay isang Alemang naging bilanggo sa Pilipinas noong unang digmaang pandaigdig at nanirahan dito matapos ang digmaan. Hindi lamang siya nagluto ng baong kotsen, maingat din niyang isinama ang panlasa at kultura ng mga Pilipino, ayon sa panahon, sa kanyang mga cake. Hindi siya isang taong sumira sa tradisyon, at hindi rin siya isang taong bulag na nagprotekta rito. Siya ay isang tahimik na tagapagtayo ng tulay sa pagitan ng mga kultura. Natigilan ang dalaga. Ang imahe ng likod ng kanyang lolo at ang litrato ni Joachim ay nagpabalik-balik sa kanyang isipan. Kung nagkita kaya ang dalawang taong ito, ano kaya ang pag-uusapan nila? Marahil, kahit walang salita, magkakaintindihan sila sa pamamagitan ng pakiramdam na alam ng kanilang mga kamay. Kung kilala ni Lolo ang taong ito, ano kaya ang sasabihin niya? Ang tanong na ito ay nagmula sa kanyang puso, hindi dahil sa pangungutya o awa. Ang pagkakakilala sa kwento ng lalaking nagngangalang Joachim ay unti-unting nagbago sa kahulugan ng tradisyon sa kanyang isipan. Ang tradisyon ay hindi isang matigas na pader, kundi parang mga singsing ng isang puno na may sapat na kakayahang umangkop sa hangin at panahon. Hindi ito dinudungisan ng mga bagay na mula sa labas, sa halip, ito ay nagpapatong-patong bilang isang bagong suson. Ang baong kotsen na nag-ugat sa ibang lupain, sa likod nito, mayroong kwento ng isang Alemang tahimik na ipinagkatiwala ang tradisyon sa hinaharap. Sa kanyang puso, wala nang galit na natitira. Sa halip, mayroong isang pasasalamat na mahirap ipaliwanag sa salita. Ang bansang ito ay hindi lamang isang bansang nanggagaya. Ito ay isang bansang tumatanggap, sumasala, at tinutunaw ang mga impluwensya hanggang sa maging sarili nitong kultura. Sa wakas, nagsimula na niyang maintindihan ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Isang hapon bago siya bumalik, naglalakad ang dalaga sa isang lugar ng mga pasalubong sa loob ng istasyon ng tren. Sa gitna ng napakaraming pagpipilian, ang kanyang mga mata ay muling naakit sa parehong lugar. Bagamat nag-alinlangan siya sandali, iniabot ng kanyang kamay at kinuha ang baong kotsen na una niyang nakita sa convenience store. Pinili niya ang bersyon na may lasang ube, na may matingkad na luntiang pakete, isang kulay na simbolo ng kulturang Pilipino na minsan ay nagparamdam sa kanya ng pagiging banyaga, ngunit ngayon ay isang bagay na nakakaakit sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang ama, habang mag-isa niyang pupunitin ang supot, isang salita ang muntik nang lumabas sa kanyang bibig, ganitong bagay. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, tinikman niya ito. Ang halimuyak ng ube ay kumalat, isang bahagyang pait at isang malambot na tamis sa dulo ng kanyang dila. Ang mga patong ng cake ay tila pinagtagpi ang magkaibang halaga ng Pilipinas at Alemanya. Bumuntong hininga siya ng bahagya. Ayaw kong paglutuin si Lolo ng ganito. Pero, magaling din ito sa sarili nitong paraan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may nagbago na sa loob niya. Ang dangal na minana niya sa kanyang lolo ay nananatili pa rin sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang pagkakaroon ng mga bagong pananaw ay nagbukas sa kanya sa mga tanawing hindi niya pa nakikita. Ang tradisyon ay hindi lamang pagprotekta sa nakaraan. Ito ay isang bagay na unti-unting lumalawak sa pamamagitan ng pagsisikap at paggalang ng isang tao, at sa huli, ipapasa sa isang bagong anyo. Iyon ang kanyang natutunan sa bansang ito. At ngayon, sa kanyang puso, isang bagong singsing ang naidagdag. Kahit iba ito sa mga singsing ng kanyang lolo, tiyak na maaari silang magkasamang umiral. Ang paglalakbay ay tahimik na nagtapos. Ngunit ito ang unang matatag na hakbang niya bilang isang bagong tagapagmana ng tradisyon.